At habang iniintay nila yung order nilang lemon juice, si Mrs. biglang may nakita. At di ko rin expect na makikita ko rin siya dito. Hello guys, tapos na yung Father's Day. Pero ikwento ko lang sa inyo yung ganap namin nung Father's Day. Habang kumakain nga kami ng lunch sa bahay, ang sabi ng misis ko, maligo na ako kasi pupunta kami ng SM Pampanga. Akala ko naman dahil pinapaligo ako, pupunta kami sa special na lugar. Yung pala kasama namin yung mga bata. Syempre dahil nga Father's Day, alam kong parang mayroon silang sorpresa sa akin. Pero hindi ko pa nga alam kung ano yun. Pero ang sabi ko sa kanila, magbablog na lang ako habang naglalakad-lakad kami dito sa mall. Ang sabi ko sa misis ko, daan muna kami dito sa SM Appliance Center dahil may titignan ako. Syempre baka naman matisod si misis at mabili ako ng isang malaking TV. Sino ba naman ang hindi nangarap magkaroon ng isang malaking TV sa bahay? Yung para bang mayroon kang sariling sinihan. Syempre habang tumitingin-tingin kami dito, tinitignan ko na rin yung mga presyo. Parang hindi kakayanin, kaya sabi ko sa misis ko, manood na lang kami ng sine. Pag-check namin kung ano yung mga nakapalabas dito sa cinema, hindi namin mga trip yung mga movies kasi puro English. Kaya nag-aya na lang si Bunso na maglaro sa Tom's World. Pero bago kami pumunta doon, napadaan kami dito sa lutuhan. Sabi ko kay Mrs. taya muna kami. Baka sakali magbago yung buhay namin. At makapagpatayo na rin ang sarili naming mall. Chut! Pero seryoso, lahat ng tumataya dito gusto talaga magbago yung buhay nila. Baka sakali kasi dito matulungan namin yung mga pamilya namin pag nakuha namin yung jackpot. Ang kaso nga lang guys, lahat ng tinayang ko dito talo. Ang dami talagang tao nung Sunday dito sa mall. Kung di ka talaga sanay maglakad-lakad, sigurado mananangit yung mga binti mo. At dahil nga bigla lang itong pag-alis namin, hindi nga namin talaga alam kung ano yung gagawin namin dito sa mall. Kaya itong bunso namin naglaro na lang dito. Gumastos lang pala kami dito ng 100 pesos sa paglalaro dito sa Tom's World. Kasi si bunso lang talaga yung gusto maglaro dito. Paglabas nga namin ng Tom's World, ang sabi ni Mrs., punta daw kami sa mga tindahan ng sapatos kahit saan ko daw gusto. At eto na nga yung unang pinuntahan namin, ang outlet ng Nike. Eto daw yung sorpresa niya sa akin, yung bibilhan niya ako ng sapatos. Dahil daw nung nakarang linggo nagpaparinig ako sa kanya. Kasi wala akong nabibiling sapatos, magbuhat nang umuwi ako ng Pilipinas galing abroad. Dahil Father's Day naman daw, pagbibigay niya ako. Ang sabi ko naman sa kanya, binibiro ko lang naman siya. Sa totoo lang guys, meron naman akong mga sapatos ng ganitong brand, dala-dalawa pa. At nabili ko yun nung nasa abroad pa ako. Ngayon 5 years na yung nakakalipas, kaya medyo luma na rin mga yun. Pagtingin ko nga dito sa mga presyo, medyo mahal. Nasa 6,000 yung mga halaga. Kaya sabi ko sa misis ko, maghahanap na lang kami ng mumurahin. Total, hindi naman kami laging lumalabas ng bahay. At ang sabi ko sa kanya, kahit hindi ganitong klaseng brand, okay lang sa akin. Basta't importante nasusuot ko. At dahil nga wala akong nagustuhan at sobrang mahal din, lumabas na lang kami dito at nagganap na lang ng iba. Pero bago yun guys, nagpunta muna kami dito sa second floor sa food court dahil magmimerienda muna kami. So dahil nga iba-iba yung mga taste namin, kanya-kanya kami ng hanap na makakainan namin dito sa food court. Si Bunso bumili dito sa potato corner. Tapos yung anak naming dalaga bumili naman ng maliliit na donut. Kami naman ni Mrs. Street naman namin kumain ng shawarma, kaya dito na lang kami bumili. Pagdating ko nga dito sa table namin, paubos na yung in-order na inumin at pagkain ng mga anak ko. Kaming dalawa ni Mrs. mag-i-start pa lang. Ang sabi ko sa kanya, bumili muna siya ng tubig. Kita niyo naman guys, pagdating sa pagkain, hindi kami masyadong palakain ng mga mamahaling pagkain. Ganito lang, simple, okay na sa amin yun. Basta ang importante, nabubusog kami sa mga kinakain namin pagkain. Pagkatapos nga namin magmerienda, ang sabi ng panganay naming anak, pupunta siya sa isang butik kung saan may mga nagtitinda ng mga cards at mga album o picture ng mga K-pop. Pagtingin ko sa mga presyo nito, hindi pala basta-basta lang. Kaya pala ang daming nahuhumaling sa mga K-pop or mga P-pop ngayon. Kahit mahal pala yung mga presyo, basta't idol nila, bibilhin talaga nila. Kaya ang sabi ni Mrs., bayaran mo na lang pagdating sa bahay. Pinapili pa nga yung anak ko kung ano makukuha niyang cards sa mga Blackpink members. At eto na nga, dahil wala na silang bibilhin, pupunta na kami ng department store para dito naman kami tumingin ng mga sapatos. Dito sa dep store talaga marami kang pagpipilian na brand. Depende na lang talaga kung ano yung mga presyo nila. Ikaw na yung magsasawang pipili dito. Ang sabi ko nga sa misis ko, wag siyang mag-alala dahil yung pipiliin ko sapatos, yung hindi masyadong mahal, yung kayang-kaya ng bulsa namin.
Ang gusto ko sa sapatos yung nagagamit ko kahit na naka-short lang ako pag umaalis kami ng bahay. Tapos gusto kong kulay yung puti, tapos simple lang. Yun lang naman ang gusto ko. At yung pinaka hinahanap ko talaga, yung pag sinuot mo, hindi sasakit yung mga paa at talampakan mo sa kakalakad. Yung nakikita yung dalawang sapatos na yan, yung halaga niya nasa 2,000 lang, kaya kayang-kayang bayaran ni Mrs. Kaya ito na nga yung mga pinili ko guys, susukatin na natin kung kasya ba or hindi. At kung alin yung mas maganda sa dalawa. Pag pinapapili ko sa kanila kung alin yung mas maganda, ako daw yung magsusuot, kaya ako daw yung magdidesisyon. Kaya ito, hindi ko alam kung alin pipiliin ko dito sa dalawa. Nung makapili na nga ako, ang problema naman, wala naman yung mga size pala na gusto ko. Kaya back to zero na naman kami at maghahanap ulit kami ng mga sapatos dito sa Dep Store. Kaya dito kami napadpad. Tapos may nakita ako dito, mayroon pang discount. Kaya ang sabi ko, dito na lang kami bibili at pipili. Ayan ang nagustuhan ko, yung nasa taas. Kaya ito, ang sabi ko sa misis ko, last na to. Sinabihan ko muna yung staff kung merong size itong gusto kong sapatos. Ang sabi niya, meron daw. Kaya ito, nag-try na ako kung bagay ba sa akin. At eto na nga, nung sinubukan ko siya at naglakad ako, ayos siya. Magaan lang siya at napakagandang isuot sa paa. Kaya approve sa akin, approve kay misis, kaya bayad na to sa cashier. Bago nga kami umuwi, sabi ng aming panganay, bili muna kami ng Jayco Donut. Ang kaso nga lang, maraming nakapila. Baka maabot pa kami ng 3 oras sa 2 oras dito sa kakapila. So nag-decide na lang si Mrs. at ang aking anak na panganay na bumili na lang sila ng lemon juice. At habang inintay nila yung order nilang lemon juice, si Mrs. biglang may nakita. At di ko rin expect na makikita ko rin siya dito. Yung dati kong katrabaho dito sa SM Pampanga at naging kumare namin. Kasi ninang siya ng anak namin panganay. Ali, tuturo na kanina, tuturo mo, hindi ako kumayan. Happy Father's Day, par. Wala. Magpayo na. Kumusta na ka? May katutuan na. O, nadinig niya yun, no? Sabi niya sa akin, parang hindi daw ako tumatanda. Kaya siguro pinangalan sa akin ng aking nanay, Junjun, kasi hindi ako tumatanda. Almost 11 years, ngayon lang ulit kami nagkita. Sila yung mga kasama ko dati sa isang butik dito sa SM Pampanga, kaya laging number 1 yung aming sales nun. So bago nga kami maghiwa-hiwalay, ang sabi niya sa akin, mag-set daw ako ng reunion namin. Siyempre, umuuna lang ako. Chut! Pero sabi ko sa kanya, sila na lang mag-set at sabihan na lang ako. At kahit bitin yung pagkukwentuhan namin, kailangan namin magpaalam. Dahil nag-text na yung mga alaga naming aso at nagugutom na daw sila. Chut! At eto nga't may nadaanan pang ice cream itong anak kong bunso. At pati ako napabili. Mukha kasing masarap tong avocado ice cream na binibenta nila. Kita nyo yan guys, mukhang masarap talaga tong avocado ice cream. So bago mo tapusin yung video guys, paki-follow naman yung aking Facebook page at YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga mini vlogs. At wag mo na rin kalimutan mag-like, share and comment ha. At yan na nga yung ganap sa amin nung Father's Day. Hanggang dito na lang. Bye-bye!